Everyone, welcome to Payo Center. Nagbabalik tayo para sa Sunday Reflection. Okay, so pahinga muna tayo sa tanong ng kabataan sapagkat isushoot pa lang namin yun. Pero sa Sunday Reflection na isushare ko sa inyo, napakaganda nito that changes everything in me. Talaga ba? Okay, so it is a preaching na talagang paunawa kung bakit tayo dumadaan sa challenge at bakit kailangan tayong dumaan sa challenge. Ayun. So, napakaganda niya. And the title is The Challenge That Changes Everything. Kasi minsan, dumadaan tayo sa buhay na parang, bakit ganito yung nararanasan ko? Bakit inalaw to ng Diyos? Okay, so, kailangan pala talaga nating ma-challenge sa buhay. Kasi pag wala ng challenge, baka wala na rin tayong gawin. Okay, baka wala na ring growth. Okay, so ang proseso ng church ay magkakaroon ng 90 days challenge and napakaganda nun. And sabi na ng preacher, maraming gusto ng pagbabago but not everyone wants to be challenged. Ayan, so gustong mag-level up pero ayaw madisiplina, gusto ng breakthrough pero ayaw ng breaking, gusto ng growth pero ayaw ng pains. Di ba? Reality, sino ba naman gustong masaktan? Everyone na nag-grow, nagkakaroon ng discomfort. Doon pa lang pwede nating i-end yung Sunday reflection na ito. Pero God is good. Ang ganda-ganda ng revelation dito sa topic na ito. Ayan. Sabi ng preacher, pag walang challenge, walang change. So, ibig sabihin, pag may challenges, hindi to para i-break ka, kundi para ikaw ay magkaroon ng change. Ayan. So, napakaganda. And kung meron kayong Bible, iikot doon sa Judges chapter 6, 1-16, yung topic. So, ito yung kay Gideon, na kung saan tingin niya sa sarili niya, siya yung pinakamahina, yung clan nila yung pinakamahina, tapos sa clan nila, siya pa yung pinakamahina. And one thing na na-surprise ako, na hindi ko kasi yun na-notice even before, na si Gideon pala, in-isolate niya yung sarili niya. Then, nandun siya sa comfort zone niya. Nagtatanim, tapos may paglalaban sa pagitan ng Midianites and Israelites. Nandun lang siya sa comfort zone niya, tapos biglang sinabihan siya ng Diyos kung ano yung gagawin niya. Na siya yung gagamitin na magiging propeta na magligtas sa Israelita. So parang, oh my, nasa comfort zone ka tapos aalisin ka sa comfort zone mo. So, si Gideon, alam ko lang, nagda-doubt siya kung talagang yung Diyos ba yung nagsabi noon. Pero this time, pinakita sa akin through that preaching, yung other side ng story ni Gideon. Pag titignan natin yung story ni Gideon, tinitignan niya yung mga limitations niya, restrictions niya. Ayan, so, which is, pag sinabing limitations, may mga meaning na ibinigay, restrictions, constraints, the states of being restricted, which hold back progress, define boundaries, or act as weaknesses. Ayan, so, dahil sa mga limitations na nakikita natin sa sarili natin, minsan nga, sabi nga ng preacher doon, hindi na kailangan pa ng demonyo para tumigil ka sa pinagagawa ng Diyos sa'yo. Hindi na kailangan. Yung sarili mo lang na siniset na limitation sa sarili mo, yung sarili mong iniisip towards you, is enough para tumigil ka, para hindi ka magpatuloy, para mag-give up ka. Ayan. So, then sabi doon, may people are not defeated by the devil but by the limits that is set by themselves. So tayo mismo minsan yung gumagawa ng mga limitations na naglilimit talaga naman sa sarili natin. So, minsan yung limits na nilalagay natin sa ating sarili, nagiging limit din natin sa kayang gawin ng Panginoon. Ayun. So akala natin yung limitations na sinaset natin sa sarili natin, sa sarili lang natin inilalagay. Yung kayang gawin ng Diyos, binabox na natin sa sarili nating limitations. So, our God is limitless God. And God is the impossible. Our God is the impossible things. Kung hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Ayan. So,
Sabi nga doon, my ways is higher than your ways. According sa salita ng Panginoon. So, ako I realize na hindi dapat natin limitahan yung sarili natin. Kasi meron tayong limitless God. So, apakaganda. Then, ano ba yung mga nadudulot ng challenge sa atin? Challenge breaks the limits you believe. Kung mananatili ka kasi tayo, sabi doon, sa kaisipan natin, sa tingin natin sa sarili natin, walang magbabago. So, kailangan may challenge para ma-break yung mga limits na pinaniniwalaan natin at siniset natin sa ating mga sarili. Okay? So, nung lumabas si Gideon sa comfort zone niya, nagtagumpay sila sa laban. So, minsan, defeated tayo kasi nasa comfort zone lang tayo. Napakagandang realization. So, ibig sabihin, walang tagumpay at mas malaking tagumpay kapag nasa comfort zone ka lang. Ayun. So, yung sitwasyon mo ngayon, hindi pa yan final. Oh my gosh. Sobrang sa akin ito. Sobrang malaking words na nakaka-apekto sa akin ito. Kasi I have situation right now na talagang, uy, grabe, iba yon, ibang situation to. Pero dito pinakita ng Panginoon sa akin na hindi pa final yung situation mo kasi hindi pa tapos yung kwento. So, minsan titingnan natin yung kwento ng buhay natin ngayon, yung sitwasyon ng buhay natin ngayon, ang pangit-pangit, parang so uncomfortable, pero hindi pa pala tapos yung kwento. And then, may devotion din ako kanina na napakaganda, na talagang sa lahat ng pinagdadaanan natin, God is with us at siya yung magbibigay ng tagumpay. Hindi pa tapos yung kwento. Ayun. So, hindi mo malalaman na kaya mo kung hindi mo binibreak yung things, all the things that limits you. So, di ba mga may kasabihan, di mo malalaman kaya mo kung hindi mo itatry. Dito naman, hanggat hindi mo binibreak yung limits na meron ka sa isip mo, para sa sarili mo, hindi mo malalaman kaya mo. So, minsan kasi napangungunahan talaga tayo ng fear. Bilang human being, may mga fear tayo in life. Pero tandaan natin, if God is with you, who can be against you, di ba? Ayun, and then sabi doon, isa pa, challenge reveals what comfort concealed. Ayan. So, minsan kine-question natin yung solusyon na binibigay ng Panginoon at pinagdududahan natin yung sagot ni Lord. Okay, so naalala ko, I prayed, Lord, magpakilala ka sa akin this year. Mas magpakilala ka pa. Since 2025, I think, start ng 2025, Lord, I wanna know you more. Then 2026, oh my God. My God told me that He is jealous God. So, ang gandang revelation yon para sa akin. So, kung akala mo tapos na yung kwento ng buhay mo at parang di mo maintindihan yung sagot ng Panginoon sa ipinapanalangin mo, just continue to trust Him. And i-reveal niya sa'yo bakit ganon yung sagot niya. Ayun, apakaganda. Challenge confronts the comfort you protect. Ayan. So, meron tayo mga comfort na pinoprotect. And then, after that service, nag-life group, nag-cell group kami, then, tinanong kami ng cell leader namin kung ano yung mga comfort na pinoprotect namin. Okay, so, one of my, ang answer ko is yung tipong pag pumunta ako sa isang lugar, yun na yun, dun na ako. So, pagka ako pumasok ng bahay, wala nang labasan yun unless may super important akong gagawin sa labas. So, minsan may mga comfort zone tayo na pinoprotektahan natin. Okay? Pero sometimes, pag nagbibigay si Lord ng sagot, nagbibigay siya ng challenge dun sa comfort na pinoprotektahan mo. So, yung comfort na pinoprotektahan natin, si Lord talaga yung magbibigay ng challenge para umalis tayo dun sa comfort zone natin. Sabi pa dun ng preacher, si Pastor Webb, comfort zone, delikado yung mga lugar na yan. Ayan. Oh my gosh, totoo. Delikado. Comfort zone today, complaint zone tomorrow.
So, minsan, yung comfort zone natin, nagko-complain na tayo, ba't parang walang nangyayari? Eh, wala na nga talagang mangyayari kung nakastuck ka lang dun sa isang lugar. Kung nakastuck ka lang sa kwarto mo,